ika-26 na kabanata. Ang besperas ng pista sa San Diego ay pinagdiriwang tuwing sa sapit ng ika-10 ng Nobyembre. Gumigising ng maaga ang lahat upang paghandaan ang natatayang araw na ito. Iba't ibang palamuti ang makikitang nakasabit sa mga bintana. Maririnig din ang masayang musika at tunog ng mga kuwitis, kaya saan mang dako ng bayan ay nangingibabaw ang kakaibang kasiyahan. Kapansin-pansin din ang bayang abala ng mga kaangat sa buhay at sa paghahanda ng mga masasarap na pagkain. Ang ilang mga pagkain at serbisa ay pawang galing pang Europa at Maynila. Ang lahat ng paghahandang ito ay para sa mga bisitang darating. Ilan sa mga paghahandang ginawa ay ang paglilinis ng kabahayan, kaya't kapuna-puna ang kintab ng sahig. Inilabas din ang mga magagandang kasangkapan at nilagay ang mga magagarang kortina at parol sa bintana. Samantalang ang mga santo naman ay binihisan matapos linisin. Samantala, may mga arkong kawayang itinayo sa lansangan. Mayroon ding tolda na itinayo sa paligid ng simbahan, dahil dito siya sa gawa ang mga garbong posisyon. Mayroon ding itinayong entablado sa liwasang bayan para sa pagtatanghal ng komedya sa tondo. Sinasalubong naman ang mga bata ang 5 banda ng musiko at 3 orkestra sa pagpasok nito sa bayan. Nagdatingan ang mga kilalang tao na may dala-dalang salaping ginto at manok para pansabong. Nariyan din ang batikang tahor. 18,000 ang puhunan ni Kapitan Joaquin at 10,000 naman ang dala ni Carlos. Si Kapitan Tiago ang bangka sa gagawing sabong. Kinabukasan ng pista, magkakaroon ng misa na ang magsisermon ay si Padre Damaso. Samantala, sa di kalayuan, sa bahay ni Bara ay abalang-abala ang mga trabahador, lalong-lalo na si Noel Juan, na siyang namamahala sa tinatayong bahay-paaralan. Ipinaliliwanag ng tagapamahala sa mga taong bumibisita sa paaralang itatayo na ito ay may 2 bahagi para sa mga batang babae at batang lalaki. Ayon pa sa kanya, sa paaralang ito ay magsisilbing modelo ang paaralan sa Alemanya. Mayroon din daw itatayong daluyan ng tubig sa gitna ng gusali. Sa paligid ng paaralang ito ay magkakaroon ng tanim na gulay upang makapagtanim din ang mga batang mag-aaral. Magkakaroon din ang lagusan sa ilalim ng lupa at bilangguan para sa mga mag-aaral na walang ganang mag-aral. Ayon pa sa kanya, ang looban naman ay gagawing palaruan ng mga bata. Samantalang sa lansangan ay magkakaroon ng iba't ibang larong pampalakasan. Dahil sa tatayong paaralan, pinuri si Ibarra ng lahat ng taong nakababatid ng kanyang magandang hangarin. Dahil dito'y hiniling ng Cora na maging padrino ng paaralan at sa huling araw ng pesta ay siya ring magbabasbas at maglalagay ng unang bato sa nasabing gusali. Samantala, ang mga paalala ni Pilosopo Tasio kay Ibarra ay mistulang naglaho, sapagkat ayon kay Ibarra, ang Cora mismo ang nag-alay ng kanyang sarili upang maging ninong sa paglalagay ng unang bato ng paaralan at mababasbas sa gawaing pagdiriwang. Subalit, ayon kay Pilosopo Tasio, huwag kalimutan ni Ibarra ang sinabi ng makatang si Balagtas.